Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa bagong serye ng Paano Mamuhay ng Biblical at Practical sa panahon ng kawalang katiyakan. At ating pong matutunghayan ang 10 episode ng mga sermon na to at aking ipapahayag ganun po rin ang layunin kung bakit ito ang ating pamagat ng serye na tatalakayin sa loob ng 10 linggo. Ganun pa man, tayo po ay dumulog sa ating pong pag-recite ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay nasa bagong serye ng ating pong sermon every Sunday. Right? At ito pong ating bagong serye nito ay napapalooban po ng 10 episode o paksa. Ang una ay ang pananampalataya sa gitna ng bagyo. Kalawa, pag-asa sa panahon ng kadiliman. Tatlo, praktikal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Ikaapat, panalangin sa panahon ng pag-aalala. Ikalima, ikaw ang ilaw ng mundo. Ikaanim, paglakad sa kabanalan sa panahon ng tukso. Ikapito, pagpapatibay sa isa't isa. Ikawalo, pagpili ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Kasyam, paglago sa gitna ng pagsubok. At ikasampu ay ang pagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Ang layunin po ng ating mga sermon every Sunday ay napapalooban po ito ng 3 layunin. Una ay palalimin ang pananampalataya at pag-asa ng mga mananampalataya. At ito po ay upang ituro kung paano manatiling matatag sa gitna ng unos, kadiliman, tukso, pag-alala, at iba't ibang pagsubok na ang Diyos ay patuloy na gumagabay, nagliligtas at nagbibigay ng lakas. Ikalawa, ay hubugin ang praktikal at banal na pamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Ang layo nito ay upang ipakita kung paano isabuhay ang liwanag, kabanalan, kapayapaan, at karunungan sa pang-araw-araw na sitwasyon, anuman ang ingay o hamon ng mundo. At ikatlo, patatagin ang relasyon at pagkakaisa sa sambayanan ng Diyos. Ang layo nito ay upang himukin ang bawat mananampalataya na magtulungan at magpalakasan, mag-encourage at sama-samang lumago sa biyaya ng Diyos. So yan po ang layunin ng ating pong mga mensahe na dadalhin kada linggo sa ating pong online worship service. Okay? Alright. Ang ating pong unang episode o paksa sa ating pong nabanggit na 10 sermon na to ay ang pananampalataya sa gitna ng bagyo na matatagpuan po natin sa Mateo 14, talatang 22 hanggang 33.
Ganun pa man po ay tayo dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na tayo samahan sa gabing ito ng ating pong pananumbahan sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Let us pray. Dakilan naming Diyos, aming dalangin sa gabing ito na ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan ang iyong pangalan, ang iyong mga salita na magbigay sa amin ng kagalakan, kasiyahan, at salamat po sa pangako ng iyong salita na kami ay merong kagalakan kay Kristo. Kaya amin dalangin, Panginoon, na aming mga kapatid na nakatunghay sa gabing ito, na ikaw po ang pupuno sa kanilang mga kahungkagan, sa kanilang mga pangangailangan. At gayon din naman, Panginoon, ang kapunuan na kagalakan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Alright? So, ito po yung ating paksa ngayon, pananampalataya sa gitna ng bagyo. Ayan, dahil tayo po ay sa Pilipinas ay meron pong humigit kumulang 20 bagyo kada taon. At iba-iba ang mga pangalan yan. Sa tindi ng kanilang mga dalang hangin at tubig ay talaga pong ito ay nagpapalubog sa ating mga bahagi ng ating bansa. So ito po ay may larawan na sa gitna ng bagyo, ito sa dami ng ating mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga hamon, ay ating matutunghayan ang isang kwento na kung saan ay natala na isang istorya patungkol sa ating Panginoong Jesucristo kasama yung kanyang mga alagad. Ang ating pong mensahe ngayon ay napaka-practical. Pero ito po ay halaw po sa ating istorya na mababasa ngayon at kung kayo po ay nakikinig at nagsusuri ay manaway samahan po ninyo ako sa pagbasa ng mga talatang ito. Alright? Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. So kung makikita po ninyo, ang kwento ay tila ba na hinayaan ni Jesus na yung kanyang mga alagad ay pumalaot. Samantalang siya ay nagpaiwan at umakyat sa bundok. At ang layunin noon ay para siya ay manalangin. Ito yung makapag-isa siya. Okay? So, sundan po natin yung kwento. Verse 25. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." So dito sa senaryong ito ay bigla na lamang lumitaw ang ating Panginoon. Ito ay nagbabagyuhan ito doon sa lawa ng Galilea. Titingnan natin na karamihan sa kanila ay mga mangingisda. At dito ay mga sanay sila sa laot. Subalit sa puntong ito, makita natin kung sila saan nila nakuha ang ideya na multo, no? Excuse me. So, medyo napasigaw ang karamihan sa kanila. Multo yung nakita nila, no? Nasa ibabaw ng tubig, naglalakad.
ay talagang magugulat ka sa sa tagpong yan. Ano po? Okay? Sa talatang 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mo akong pumunta sa iyong kinaroroonan, diyan sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot siya, halika! Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Verse 31, agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nag-alinglangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So dito, nakita natin yung senaryo, no, na galing sila sa kabilang ilog, sa kabilang pampang. Si Jesus ay umakyat ng bundok, pinauna itong mga alagad, papunta sa kabila, hanggang sa, ayun na nga, ang mga nangyari. Biglang lumakas ang hangin, at siguro may kasama pang ulan. Dito makikita natin na biglang nagpakita ang ating Panginoon. At sa tagpong ito ay mayroong isang matapang na nagsabi na gusto niyang puntahan si Jesus kung siya nga yun. Yan ay walang iba kundi si Pedro. Ngunit, habang si Pedro ay naglalakad, ay bigla siyang lumubog. Kasi sabi niya ng Panginoon ay napakaliit ng pananampalataya mo, nag-alinglangan siya. Alright? Ngayon, suriin po natin itong mga talatang ito. At meron tayong makukuhang mga aral patungkol sa ating buhay. Kung sa panahon ng mga pagsubok ay tila ba lumiit ang ating pananampalataya. Pero makikita natin na naroon ang Panginoon. Okay? Una, bakit kaya pinili ni Jesus na mag-isa munang manalangin sa bundok bago sundan ang mga alagad? Ano kaya yung dahilan niya? Ipinapakita nito na kahit si Jesus ay inuuna ang pakikipag-ugnayan sa Ama bago harapin ang mabibigat na gawain. Sa gitna ng ministeryo, pagod at dami ng tao, mahalaga sa kanya ang katahimikan at panalangin. Nagsisilbi rin itong halimbawa sa mga alagad. Ang tunay na lakas ay hindi ang nanggagaling sa gawain, kundi sa presensya ng Diyos. Yan, makikita po natin ang isang prinsipyo dyan. Hindi dun sa gawain, nanggagaling ang lakas, kundi doon sa kasama mo ang Panginoon, yung presensya niya. Kaya ito ay magiging isang aral din sa atin na kapupulutan natin kung paano naglilingkod ang ating Panginoon. Meron siyang oras lagi ng pananalangin. At dito nanggagaling ang kanyang kalakasan, yung presensya ng Diyos na kasama niya. Okay? Ikalawa, ano daw ang ipinahihiwatig ng reaksyon ng mga alagad nang makita nila si Jesus na naglalakad sa tubig? Okay? Dito pinapakita po na ang kanilang takot na hindi pa nila lubusang kilala kung sino talaga si Jesus. Kahit nakita na nila ang mga himala, hindi pa rin nila nauunawaan ang kapangyarihan ni Jesus. Ay higit pa sa natural na batas. Ang kanilang pagkakilala kay Jesus ay lumalago pa lamang. Natural ang kanilang pagkataranta, pero pinapakita nito ang limitasyon ng kanilang pananampalataya. Hindi natin alam kung
ilang buwan o ilang taon na nilang kasama ang ating Panginoon. Pero marami na silang nakitang himala eh. At sa tagpong ito ay hindi pa talaga nila kilala ang ating Panginoon. Okay? At maaari ito ay isa ring prinsipyo sa atin ano, na yung mga kaganapan ng mga supernatural, minsan ay natatakot tayo o nagtatanong. Pero sa kabila niyan, ay naroon pala ang ating Panginoon. At ito ay may mga aral na tinuturo sa atin na talagang hindi po pwede na hindi susubukin ang ating pananampalataya kung gaano kalalim na ang pagkakilala natin sa Kanya. Kaya kung may mga himala o pangyayari at tila nagtataka tayo at hindi tayo makapaniwala, maaaring ang ating pagkaunawa sa Panginoon ay napakababaw pa. Katulad ng istoryang ito na nagaganap doon sa gitna ng bagyo, no? Nagulat sila sa multo. Ay, ibig sabihin, hindi nila kilala talaga si Jesus. Alright? Imagine mo, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Talagang kumbaga, gimbal talaga. Saan ka nakakita ng tao na naglakad sa tubig? Ito lang, itong kwento ito. Makita natin ang kakaibang taglay na kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito ay para subukin nga ang kanilang pagkakilala kay Kristo. Subalit, meron nagtangka na talagang maniwala. Ito si Pedro, pero sa kalaunan ay nagduda rin, kaya lumubog siya. Ikatlo, ano daw po ang pangunahing aral sa paglalakad ni Pedro sa tubig at sa kanyang pagkalubog? Yan. Ito po yung aral natin. Ano po? Ang paglakad ni Pedro sa tubig ay larawan po yan ng pananampalatayang nagtitiwala sa salita ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, halika, pumunta ka rito. Ngunit nang mas tutukan niya ang hangin at alon kaysa kay Jesus, doon siya nagsimulang lumubog. Ano po yung aral dito? Ang aral dito ay nalulubog tayo hindi dahil mahina si Jesus, kundi dahil nawawala ang ating focus sa Kanya. Ngunit ang magandang balita, agad siyang inabot ni Jesus. Ipinapakita dito na kahit nag-aalinlangan tayo, si Jesus ay laging handang humawak at sumagip sa atin. Amen. Kaya nga, ito ay patunay lamang na makita natin yung senaryo na kahit nagkukulang tayo sa pananampalataya, ay hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Naroon siya at sinasagip niya tayo. Kahit na ano pang mga suliranin ang ating pinagdaraanan. Alright? So yan po yung ating mga analysis. Ano po? Ngayon, ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay pananampalataya sa gitna ng bagyo. Right? So, hindi po literal na bagyo ang mga pangyayari sa ating buhay. Makikita natin sa bagyo, may hangin, may tubig, may alon. So, medyo ang tendency po niyan, pwede kang malunod pwedeng lumubog yung sinasakyan mo. Ito ay larawan lamang ng mga iba't ibang uri ng mga pagsubok sa ating buhay. At kung paano tayo dapat maging matatag. At hindi tayo dapat natatakot. Na kahit na gaano pa kalaki ang mga alon, o gaano kalakas ang hangin, o kahit na gaano kadami ang ibuhos na tubig, ay hindi tayo dapat mabahala. Kasi, makita natin, ay naglalakad ang ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Pero malakas na po yung hangin, tsaka yung medyo yung alon na tumataas na. So sa senaryong yan, titingnan natin yung pangyayari na
talagang nakagugulat yan eh. Eh, meron kang makitang naglalakad doon sa ibabaw ng tubig, eh bumabagyo. Ang lakas ng alon. Eh, kumbaga, hindi normal para sa ating mga tao. So, sa buhay natin, minsan nagtatanong tayo kung ano ba yung normal, ano po. Kasi marami tayong mga hamon sa buhay eh. At sinusubok yung ating mga priority. Unang-una sa pera, sa financial natin. Maaring marami tayong babayaran, marami tayong mga utang, at hindi natin alam kung saan manggagaling ito. Dahil sa laki ng ating pangangailangan. At yung mga interest natin sa buhay, ano ba talaga yung gusto nating unahin? Minsan ay naaagaw tayo ng atensyon sa isang bagay na ito, pero mas gusto pala natin ito, kaya lang naagaw tayo, kaya nawala yung focus natin. At maaari sa ating mga relasyon ay nagkakaroon tayo ng mga problema sa asawa, sa mga anak, kamag-anak, kapatid, kaibigan. Eh dito nasusubok din ang ating ugnayan sa ating Panginoon kung uunahin natin siya sa bawat araw. Alright? Sa ating mga schedule. Okay? Ang ating mga pupuntahan, paglinggo, Wednesday, o mga gawain. Ano ba ang unahin natin? Birthday yan o gawain? Alright? Party o gawain pag Sunday? So tayo ay nahahamon ng mga bagay na ito. Dito sinusubok ang ating pananampalataya. Kahit na sa mga personal nating desisyon at sa ating mga resources ay sinusubok ang ating pananampalataya. Alright? So ang tanong natin ay, bakit kailangan mong manampalataya? Yan ba ang kailangan natin sa panahon ng pagsubok? At paano natin ito gagawin? Bakit kailangan nating manampalataya? Una, na sagot natin sa tanong na yan, halaw po sa kwentong yan, ay hindi ka nag-iisa sa bagyo. Imagine mo, ilan sila doon sa loob ng bangka. Siguro 12 kasi 12 yung alagad eh. Hindi natin alam kung kasama si Judas. Pero hindi ka nag-iisa sa bagyo kasi nakita na nila si Jesus ay naglalakad eh. Kaya lang, medyo alanganin sa kanila dahil ang kanilang pananaw, multo yung nakita nila. Okay? So ano yung application natin ito sa buhay natin? Kapag merong mga bagyo na dumadating sa ating buhay, tandaan natin na hindi ka o hindi tayo nag-iisa sa ating mga bagyo sa buhay. Okay? Kapag naguguluhan ka, ito yon, application. Maglaan ng ilang minuto bawat araw para sabihin sa Diyos, Panginoon, kasama kita sa araw na ito. Yung lamang statement na yan ay ating maipahayag, ay lumalakas ang ating loob at ang ating pananampalataya. Yung iisipin mo, Panginoon, na kasama kita sa araw na ito, ibig sabihin, naroon siya. Hindi kanya pababayaan. So napakahalaga ng paglalaan ng mga ilang sandali para isipin mo na hindi ka nag-iisa sa mga bagyo ng buhay. Iisipin mo na kasama mo ang ating Panginoong Hesus. Kasi hindi ka nga niya iiwan, ipababayaan. Ngayon, ito yung magiging problema mo kapag sinolo mo mag-isa yan. Doon ka talaga magkakaroon ng malaking suliranin. Kasi nga, sinolo mo eh. Pero kung sasabihin mo, Panginoon, kasama kita, ay magbibigay ito sa iyo ng malaking relief. Kumbaga, kagaanan. Ay nabubuhay lamang tayo sa bawat araw eh. Sa isang araw, sa bawat sandali. Alright? Ang punto rito, kapag tayo po ay humaharap sa mga bagyo ng buhay, huwag mong iisipin na ikaw ay nag-iisa. Isipin mo lagi, kasama mo ang Panginoon. Kapag yun ay isinaisip mo, pananampalataya yan eh. Kumbaga, iniisip mo, isinasa puso mo, hindi ka nag-iisa, mararamdaman mo
ang presensya ng ating Panginoon. Kasi naniwala ka eh. Nagtiwala ka. Kung ikaw ay naguguluhan, yung iba-iba po kasi yung kaguluhan na pwedeng pumasok sa atin eh. Nagugulo tayo sa ating finances, sa ating mga relasyon, sa ating mga schedule, sa ating mga oras. Hindi natin alam kung gagawin. Pero kung maglalaan ka ng oras sa panalangin, sabihin mong kasama kita sa araw na to, ay solve na ang problema mo. Bakit? Kasi pananampalataya po yan. You have to express from your heart, sa puso mo, na nariyan siya. Amen. You got it? Okay? Ikalawa, ang hakbang ng pananampalataya ay hindi laging komportable. Tandaan niyo po yan. Pagka humakbang ka na may pananampalataya, asahan mo, laging mayroong kaakibat na na mga pagsubok. Okay? Ano po yung application nito? Gumawa ng maliliit na hakbang na obedience, yung pagsunod ngayong linggo. Ano yun? Yung magpatawad ka sa mga taong nagkamali sa iyo, sa mga nagkasala sa iyo. Maliit na hakbang po yan na may pagsunod. Kasi pag hindi ka nagpatawad, ay tantamount yan na talagang hindi ka humahakbang ng pananampalataya. Ikalawa, mag-pray. Manalangin, nabanggit na kanina yan. Yung panalangin kasi, mas lalo tayong inilalapit nito sa Diyos. At habang nananalangin tayo, ay umaasa tayo sa kanyang patnubay. Ikatlo, magbigay. Ano ba yung pwede natin ibigay? Iba-iba pwede natin ibigay. Oras, pera, lakas, o oportunidad na may bibigay natin. O paglilingkod. So, wag tayong matakot na magbigay kung ano man ang meron tayo. Sapagkat yan po ay hakbang din ng pananampalataya. O makipag-ayos. So, maliliit na hakbang po yan ngayong linggo. Kung may nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kung ikaw ay naguguluhan, manalangin ka. Kung ikaw ay meron, nangangailangan, magbigay ka. O makipag-ayos. Upang sa ganon, yung mga maliliit na yan, nabubuo po yan, lumalaki yan. At doon, tumatatag, tumitibay ang ating pananampalataya. Amen po. Yan po ikalawang application natin. Katlo, sumigaw kay Jesus kapag lumulubog ka. Nangyari na kay Pedro yan Ano ba nangyari kay Pedro? Okay, yung pagsunod niya, na ikaw ba yung Panginoon, pupuntahin mo ko dyan, sige, halika dito. Kaya lang nga, nag-aalinlangan siya. Ito yung makikita natin na sa kaliitan o kakitiran ng ating pananampalataya, grabe ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Kukunin ka pa rin niya kasi bagamat nabigo ka, ay hindi forever na ikaw ay laging bigo. Darating panahon na lalakas ka rin, titibay ka, at kakayanin mo ang mga pagsubok sa buhay. Kung ano man bagyo yan sa buhay mo. Amen. Ang prinsipyo dito, sumigaw ka na, Panginoon, tulungan mo ko, katulad ni Pedro. Yung pagsigaw niyan, tulungan mo ko, inabot siya ng Panginoon. Halika. So, itinaas siya. So, yun lang ang kailangan na maaaring ma-express natin sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa mga problema natin dinadaanan. Wala naman tayong ibang gagawin kundi humingi ng tulong. Ngayon, kapag tayo po ay may mga pagsubok, mga problema, at mali ang ating mga desisyon sa buhay na ginawa, doon tayo napapahamak. Amen. Kaya ang pwede natin gawin, yung sumigaw tayo sa Panginoon, na Panginoon, tulungan mo ko. Yun ang ating pinaka-the best way na magagawa kapag tayo lumulubog. Hindi ko alam kung ano yung mga problema ninyo ngayon sa buhay, pero definitely, karamihan sa atin ay nawawalan tayo ng pera, yan, budget,
Siyempre, pagka nawalan ka na ng budget, namumroblema ka na ngayon sa inyong mga pagkain, mga bayarin, mga paggastusin. Hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Pero naniniwala ako na ang Diyos, kapag ka nga ay tumawag sa Kanya at humingi ka ng saklolo, ay talagang sasagipin ka niya. Meron siya ibibigay ng mga tao para tumulong sa iyo. Tutulungan ka niya na sa iba't ibang paraan at pagkakataon. Amen? Okay? So, mga kapatid, ano po yung application nito sa atin? Kapag hindi mo na kaya, huwag mong kimkimin. Alright? Ipanalangin mo agad dahil hindi huli ang Diyos. Katulad ni Pedro, hindi siya huli ng Panginoon. Nung sumigaw siya, Panginoon, tulungan mo ako. Ayun, tinulungan siya. So, ganun din tayo, mga kapatid. Huwag mong kikimkimin mag-isa. Alright? Kasi lulubog ka talaga. At hindi tayo pwedeng magmalaki kung tayo lumulubog. Huwag mong sasabihin, hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos. Laging kailangan natin ng tulong ng Diyos. Sapagkat laging may mga hamon sa buhay natin. Amen po. Alright? So ngayon, challenge natin doon sa number 1, yung hamon ng panalangin sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mga alagad ay nasa gitna ng alon at malakas na hangin, si Jesus naman ay nag-iisa sa bundok upang manalangin. Imagine mo yan, yung distance nila. Ito yung hamon. Piliing manalangin at lumapit sa Diyos sa gitna ng pagod, gulo, at mga sitwasyong hindi natin kontrol. Yun ang pinaka-resolve natin, yung manalangin. Kasi kung napapagod ka na, naguguluhan ka na, hindi mo kayang kontrolin. Yun na yung pagkakataon na talagang idulog mo sa Diyos ang iyong mga karaingan. Kung ginawa ng Kristo yan, pwede din natin gawin. Kasi ministry niya, grabe yung ginagawa niya. Nakaka-exhaust siya dahil maghapon, papagaling ka, nangangaral, gumagawa ng himala, ay nakakapagod yan. At ito yung isa sa ipinuturo ng ating Panginoon na gawin natin. Amen. Okay? Kaya manalangin, lumapit sa Diyos. Yun ang ating resolve, yung ating resolution. Ikalawa, na hamon ng pananatili ng pananampalataya sa harap ng takot. Nakita po ng mga alagad na si Jesus na naglalakad sa tubig, pero dahil natatakot sila, sigaw nila ay multo. At si Pedro, bagamat nagsimula sa pananampalataya, ay nanghina nang makita ang hangin. Alright? Makita niya yung alon, talagang tatabon sa kanya. Medyo nanghina siya. Kaya sabi ng Panginoon, napakaliit ng pananampalataya. Pero yung panahon na yun, yung pagsigaw ni Pedro, Panginoon, tulong. Ngayon, tinulungan siya. So, anong hamon sa atin? Pumili ng pananampalataya kaysa takot. Piliin natin yung pananampalataya. Ibig sabihin yung maniwala ka na may gagawin ng Diyos sa mga problema mo sa buhay. Amen po. Yan ay hindi papahintulutan ng Diyos kung wala siyang lunas. Lagi siyang may solusyon dyan. At yan ay pagsubok para sa iyo. Kaya huwag kang matakot, kundi manampalataya ka. Piliin mo yung manampalataya na may gagawin ng Panginoon mula sa mga problemang ito na kinakaharap ko ngayon. Hindi ko alam kung ano yan, pero sabi mo na manampalataya ka na may gagawin ng Diyos sa problema kong ito. Kahit hindi malinaw ang nangyayari, at kahit nakakakaba ang malakas na hangin ng buhay, basta manampalataya ka. Yan po yung sinasabi nating faith. You can move mountains. Amen? Ikatlo, nahamon natin yung pagtawag kay Jesus kapag tayo lumulubog. Nang magsimulang lumubog si Pedro, hindi siya nagkunwari. Nakaya pa niyang sumigaw siya. Nakaya pa niya. Sumigaw siya. Panginoon,
Sagapin niyo ako. Yan ang kanyang sigaw. So ang hamon natin, aminin natin ang ating kahinaan at agad tumawag kay Jesus. Imbis na pilitin natin kayanin mag-isa. So hindi mo kakayanin kasi wala kang control dyan eh. Ng mga problema na hinakaharap mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yan, pero definitely mga problema natin patungkol sa pera, sa karamdaman, sa kinabukasan, natural yan. Wala tayong control, pero ang Diyos ay may control. Kaya ang gagawin mo lang, yung pag-amin mo na kailangan mo talaga ang tulong niya, tutulungan ka ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, kung magtitiwala tayo kay Jesus, kahit sa gitna ng takot at kaguluhan, siya ay laging nariyan upang umabot, umalalay at magligtas sa atin. Sana ay meron tayong natutunan ngayong gabi at sa ating ugnayan sa ating Panginoon, siya lamang talaga ang tunay na makatutulong sa atin sa panahon ng kagipitan. Tayo pong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo sa gabi ito. Aming dalangin na ang ating mga kapatid ay napagpala mo ng mensahe ito na praktikal na aming may pamuhay. Hiniling po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo sa amin. Tulungan mo kami sa aming mga suliranin, sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga hamon na ito sapagkat sinusubok mo ang aming pananampalataya at kami ay natututo na magtiwala sa iyo sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang may kontrol ng lahat, kaya wala kaming ipag-aalala sa buhay na ito dahil kasama namin si Kristo. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright? So kung kayo po ay napagpala, ay pwede po kayo magbigay ng inyong mga tithes and offering. Nakakeroon po sa ating kapatid na Merlinda. Right? Sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, ay awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tati pong amen. 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 Pagpalaan kayo ng Panginoon at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Maaring tayo po ay magkaroon ng face-to-face, but I will announce it later na po yung ating pong pananambahan sa ating linggo. So God bless you po, and ating pong next week, tuloy-tuloy po yung ating daily devotion mula Tuesday, Wednesday, and Thursday. So I pray na kayo po ay patuloy na nakaangkla sa ating patuloy na paglago sa buhay spiritual. So God bless you po.